Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking live at ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa nalalapit na pagsuko kay Digong sa ICC. Ay nako, talagang ito na yung dahilan kung bakit po pinapaigting na nila ang paninira kay PBBM at sa lahat po ng mga nakapaligid kay PBBM, talaga pong sinisira na sa, kumbaga, to the full extent ng kanilang mga kakayahan. Kaya nga po, 'di ba, katulad niyan, may issue patungkol po sa etong nangyari kay Vic Rodriguez na pumunta pa ng Supreme Court para po ireklamo etong 2025 budget. Tungkol po sa pakasama si Ungab. So, yan po yung kanilang mga kaparaanan para lalo pong masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos at maagapan po na makapag people power na at makumbinse ang ating mga kababayan na lumabas na ng kalsada at manggulo para ma-take over na ang gobyerno ni PBBM. Para mapabagsak na ang administrasyon ni PBBM. Kasi nga po, time is running out. Bakit? Kasi kapag nangyari na hinuli ng ICC si Digong, yun na yung endgame. Yun na yung tinatawag na endgame ng mga DDFs. Wala na. Yun na yung pinaka last talaga na magiging dahilan ng pagbagsak ng buong community ng DDFs. Yan lang naman ang kanilang pinagmamalaki si Digong. Kapag nawala si Digong, nahuli na ng ICC, dinala na doon sa headquarters ng ICC at ikinulong na doon. Ala na. Talagang malaking problema to ng mga DDFs. Kaya nga lahat ay gagawin po ng grupo ng mga DDFs para makapag-destabilize sila. Ma-destabilize ang ating gobyerno para nga naman si Digong ay maging safe. Kasi kapag na-destabilize ang ating bansa, na take over ang ating gobyerno, ang magiging susunod na presidente si Sara Duterte, 'di ba? Na Brenda Barton. Yan po ang gagawin nila na paraan. Kaya nga po patuloy ang kanilang panggugulot paninira. Katulad nito, heto po ang balita na ito, talagang eto na tuloy na ang ICC. Wala nang pumipigil. Inamin ng Justice Department na bakit dito labas-masok na sa Pilipinas ang kinatawan ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng investigasyon nito sa Duterte drug war. At may mga nag-aayos ng pag-uusap ng DOJ at ICC. Nakatutok si Salima Refran. I'm asking the ICC to hurry up, come here and start the investigation tomorrow. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. 2 buwan lang matapos ang magkasunod na pahayag na yan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos, inamin ni Justice Secretary Boying Rimulya na may mga labas-masok sa bansa na kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Sabi niya sa international news agency na Reuters, alam niya ito dahil sa ulat ng mga taga-human rights community na kausap ng ICC. Sabi pa ng kalihim, posibleng mag-usap sila at ang ICC at may mga namamagitan na para dyan. May mga partikular na punto kung saan pwede ang kooperasyon pero kailangan linawin ang mga hangganan nito na hindi pa din detalye. Git ni Rimulya, pwede ang kooperasyon sa International Tribunal sa ilalim ng batas. Pagdidiin ng palasyo, hindi nagbabago ang paninindigan ng Pilipinas na 2018 pa tumiwalag sa Rome Statute o ang tratado na bumubuo sa ICC. Position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that
the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction. We will respond favorably or positively. Kahit kasi hindi na bahagi ng ICC, miyembro pa rin ng Interpol ang Pilipinas at dati na tayong nagpapatulong sa kanila. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Giit na mga biktima ng drug war na dumulog sa ICC, minamandato ng pinirmahang Rome Statute ang kooperasyon kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Yung pagkakasulat ng Article 127 ng Rome Statute kung saan dating nakapirma tayo. Ang sinasabi doon, kapag umexit ka, hindi ibig sabihin kalimutan na lang. Meron ka pang kailangan gawin. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat mag-resign ang mga kumukontra umano sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC sa anumang paraan. Gayunman, sinabi na rin ng Pangulo noon pang nakaraang taon ang posibleng pakikipagtulungan sa Interpol. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Sa ngayon ay tuloy ang investigasyon ng ICC prosecutor sa mga umano'y crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 o isang araw bago naging epektibo ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Sakop nito ang drug war ni Duterte sa Davao noong mayor pa siya nito. Para sa GMA Ayan na yun. O, di ba? Kaya po talagang dire-diretso ang kanilang paninira at kahit po napaka-imposible ng kanilang mga ibinabato na sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating Senate President Chis Escudero at kay House Speaker Martin Romualdez, mga kaimposiblihan na po, mga delusional na mga issue na ang kanilang binabato, kasi nga, eto na yun. Endgame na eh. Nalalapit na. Hindi nila mapasunod si PBBM sa kagustuhan nila. Kaya talagang sisipagan ni Vic Rodriguez. Katulad niyan, si Vic Rodriguez, di ba, kung kapag-post, the greatest money heist in the history of the Philippines. Yun daw 2025 budget. Manis? Diba? May nanakaw na ba? Diba? Wala naman silang ebidensya ng pagnanakaw. Wala naman silang ebidensya na may nawalang pondo. Diba? Ganun po sila. Delusional na. Ito yung mga taong sa sobrang talino, mga naging mangmang. Sa sobrang talino, naging desperado na mapabagsak si PBBM. Ang problema, ang binabato nila kay PBBM, puro kathang isip. Sila lang ang nakakakita. Diba? Kaya po, iyan, ang kanilang, solusyon. Sirain na lang ng sirain si PBBM para nga naman sila ay makapagpatuloy na hayahayang buhay kapag si Sara Duterte na ang maging presidente. O, di ba si Vic Rodriguez nagkaroon na noon ng issue, appointment for sale. Baka kay Sara Duterte pwede 'yon. Kaya gusto niya maging presidente si Sara. Kaya gusto niyang mapababa si PBBM. Di ba? Nag-collapren nga sila, di ba? Iglesia ni Cristo. Kaya lang ang Iglesia ni Cristo, hindi nila pwedeng kalabanin si PBBM. Kaya ang kanilang peace rally ay para sa kapayapaan, magkaisa si PBBM at si Sara Duterte. Yun ang kanilang panawagan na nilalason ng mga DDFs na ito ay isang anti-BBM rally. Hindi daw ito peace rally. Hindi daw ito para sa pagkakaisa. Ayaw nga ni Dado niyan, di ba? Dadong Kupal. Kasi nga, ang gusto nila magkagulo
At ang gusto nila, mapababa si PBBM sa pwesto. Kasi kapag hindi po naagapan ito, saan pupulutin itong mga DD shit na ito? Lalo pa yan, nakikita na ng ating mga kongresista ang kanilang mga paninira, ang kanilang mga fake news. Diba? Laganap na laganap po ang mga maling balita, information sa ating yung bang ginagawa ng mga gobyerno, ginagawa ng Quadcom, ginagawa ng mga nagtatrabaho para sa ating bayan. Katulad nun, yung yung inilunsad na walang gutom restaurant ba yon ni First Lady Lisa Araneta Marcos, kapartner ang DSWD ba yon? Biruin mo. Ang kanilang ipinapalaganap, pagpag daw po yung pagkain. Ito daw ay pagpag. Imagine niyo po yun kung gaano po ka desperado sila sa kanilang paninira. Ang pagpag, alam na alam nating lahat yan, ang pagpag, yung tirang pagkain ng customer. Kapag nailagay na yan sa basurahan, kukunin niya ng mga nagbabasura, ia-adobo ulit. Lulutuin ulit. Saka po, ibebenta pa ulit. Yun yung pagpag. Pero, yung doon po sa restaurant na walang gutom, na inilunsad ni First Lady at ni Gatchalian, yung surplus na pagkain, yung raw materials na sobra, idodonate ng mga kainan, dadalin doon sa walang gutom, restaurant, tapos iluluto, ipoproseso. Bakit ako aware sa mga ganyang mga surplus? Kasi katulad sa sa amin, sa nagtatrabaho ko sa Jollibee. Marami diyang mga pagkain na okay pa. Kapag inilagay na yan doon sa display yan, yung heat shoot, yung heat shoot na heat shoot ang tawag sa amin noon ng PC, ng product controller. Kuwari, PC ako. O sabihin ko, pa-drop 20 Y, 20Y, 5YC. Kasi rush. Hindi pala rush. Peak hour. Kaysa maghintay ang customer, made to order, magpapadrop ka na. Magpapagrill ka na. Manok, pag-grill. Manok, pa-drop. 1 batch o 2 batch. Lulutuin nyo ng fryman. Tapos yung burger, lulutuin ng grill. Ngayon, kapag naluto na yon, iaayos na, lalagyan ng wrap, burger wrap, saka ko ilalagay yan ngayon sa heat shoot. Kapag nalagay na dun sa heat shoot, saka, ngayon yun yung pambenta. Ngayon, kumari, hindi yun naubos. May standard, standard na time. Shelf life. Kapag yan, nagtagal doon, nag-lapse sa shelf life niya, doon sa heat shoot, waste na yan automatic sa mga Jollibee. Waste na yan. Manghihinayang ka. Burger na mainit-init pa, itatapon mo sa basurahan. Di ba tayo nga, pag nag-take away nga tayo ng burger, di ba? Inuuwi natin sa bahay. Minsan, yung bahay natin malayo. 1 oras pa biyahe. Nakakain pa naman natin Yun yung pagkain na malinis pa. Yun yung surplus. Hindi ko sinasabing Jollibee ganun ang gagawin, ibibigay sa walang gutom restaurant. Hindi po 'yun ang mismong gagawin. In example ko lang.
Kaya ito pong mga DDFs na to, sisipagan na nila ang paninira. Talagang ang pera po, naku, bumabaha po ng pera para po sa mga vlogger. Ng mga DDFs. Kasi kailangan nilang sirain si PBBM at ang gobyerno nito para nga naman si Sara na ang mamuno para hayahay ang buhay nila. Si Digong, 'di ba? Malabo talaga kahit anino ng ICC hindi makakapunta rito. Kahit Interpol, haharangin syempre yan ni Sara dahil syempre tatay niya yan eh. Kaya yun po yung aking nakikitang dahilan. Kaya po ganyan sila kagrabe gumawa ng issue ng paninira kay PBBM na ultimo budget na alam ni Digong ang proseso, ginawang matinding issue para po masiraan si PBBM. Ngayon, ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit etong si Digong ay swak sa ICC. Dahil po dito sa Quadcom hearing na ito. Napakalaki po ng naitutulong ng